Sa huling part ng ating kwento ay binigyan ng kalahating oras ng babaeng quasi-emperor si Chu Ziyu upang kanyang isipin kung ano ang dapat na gawin dahil sa loob lang ng 2 oras ay tuluyan ang masisira ang nakasil sa kanila at sa oras na yun ay doon na mamamatay si Chu Ziyu. Sa pagpapatuloy ay dito tinawag ni Miao ang pansin ni Chu Ziyu na kanya itong sinabihan na kung naalala raw ba niya ang lubos na espesyal na Xiantian treasure na hindi nagpapaapekto sa River of Time. Paliwanag pa ni Miao kay Chu Ziyu na sa loob daw ng hindi mabilang na oras ay isang supreme lamang ang maaaring umiiral. Ito ay isang prinsipyong hindi nagbabago, dahil natitiyak raw niya na ang sariling hinaharap ni Chu Ziyu ay nagtataglay ng isang espesyal na Xiantian treasure. At hindi din imposible na ang kanyang kasalukuyan ngayon ay nagtataglay din ng parehong espesyal na Xiantian treasure. Hindi raw ba natatanong ni Chu Ziyu sa kanyang sarili na bakit naayos ang mga bagay sa ganito? Siguro ay ang kinabukasan ni Chu Ziyu ay bumagsak sa isang quasi-emperor at ito ay nagdulot ng malaking gulo, kaya dapat ang kanyang hinaharap na sarili ay dapat na makuha ang ganoon kahalaga na kayamanan upang malagpasan ang kanyang mga mapanganib na pagsubok. Ngunit ang hinaharap ni Chu Ziyu ay talagang namumukod-tangi dahil kahit wala pa raw sa kanya ang ganoon na kayamanan na ang Supreme Treasure ay kaya pa rin niyang lagpasan ang buong sansinukob. Sa paliwanag ni Miao kay Chu Ziyu ay iniisip naman ni Chu Ziyu na kung ganito raw ang mga nangyayari ngayon ay itong hugis bungo na pendant ay hindi nakuha ng hinaharap na kanyang sarili. Habang seryoso na pinagmamasdan ni Chu Ziyu ang dalawang quasi-emperor ay kanya na lang nasabi sa kanyang sarili na ipagpaliban daw muna niya ang kanyang pansin itong hugis bungo na pendant dahil sa ngayon ay kanya munang pagtuunan ng pansin ay itong dalawang quasi-emperor na gustong pumatay sa kanya. Nakangiti pa na nagsalita si Chu Ziyu sa dalawang quasi-emperor habang nagpapalabas ng pulang aura sa kanyang katawan na kinakailangan lang naman daw niyang mag-ingat sa kanilang dalawa kapag tuluyan ng nawasak ang seal na nagkulong sa kanila dito. Sa sinabi ni Chu Ziyu ay natatawa na lang itong babae na quasi-emperor dahil ang laki naman daw ng kumpiyansa ni Chu Ziyu na siya ay makakatakas sa kanila kapag tuluyan na silang makalaya sa pagkasil sa kanilang lakas. Hindi naman nakaramdam ng takot si Chu Ziyu sa mga sinabi sa kanya ng babae bagkos nakangiti lang ito na kanyang ipinalabas ang kanyang godly skill seed, para iparamdam sa dalawa kung ano ang totoong takot. Ang dalawang quasi-emperor na nakakita sa ipinalabas ni Chu Ziyu ay nakaramdam sila ng matinding takot na lumabas ang maraming pawis sa kanilang mukha dahil alam nila kung gaano ka makapangyarihan itong ipinalabas ni Chu Ziyu. Hindi lang doon dahil lumitaw din sa itaas ng godly skill seed ni Chu Ziyu ang kanyang napakapanindig balahibong imahe na para bang isa na siyang totoong emperador. Dahil dito ay binigyan ng babala nitong lalaki na quasi-emperor si Chu Ziyu habang takot na balang araw daw ay sasapitin ni Chu Ziyu ang paghuhukom ng makalangit na daw, pero nakangiti lang naman na tumugon sa kanila si Chu Ziyu na ang makalangit raw na daw ay walang karapatan upang husgahan ang kanyang mga dapat na gawin dahil sa katunayan walang halaga sa kanya kung ano pa man ang ibibigay sa kanya na parusa ng langit at lupa. At dito ay hinanda na nga ni Chu Ziyu ang kanyang isang kamay upang kanya nang simulan ang kanyang gagawin nitong dalawang quasi-emperor, dahil sa ikinilos ni Chu Ziyu ay takot itong dalawang quasi-emperor na tinanong siya nitong lalaki na kung ano raw ba ang gagawin ni Chu Ziyu sa kanilang dalawa. Makikita itong imahe ni Chu Ziyu sa itaas ng godly skill seed ay nakalutang sa kanilang itaas. Nag-alala pa na nagtanong itong babae sa kanyang kasama na si Baizi na kung ano raw ba ang kanilang gagawin ngayon dahil kung magpapatuloy itong mga nangyari ay tiyak na lalamunin silang dalawa nitong halimaw na si Chu Ziyu. Ayon naman sa kanya nitong si Baizi na para daw sa inutos sa kanila ng makalangit na daw para sa kanilang kinalakihan na lupa at sa kanilang karangalan ay kailangan nilang patayin itong si Chu Ziyu. Dagdag pa niya na sa panahon raw na ito ngayon ay mahina pa rin si Chu Ziyu kumpara sa kanila. Sa kanila raw dalawa ngayon ay isa lang ang kayang lamunin ni Chu Ziyu. Mahinahon pa na sinaad ni Baizi kay Landai na pipilitin raw niya na pabagalin ang paglamon sa kanila ni Chu Ziyu at ang dapat lang raw na gawin ni Landai ay agad na wasakin ang nakasil sa kanila. Kapag magawa na niyang masira ang nakasil sa kanilang kapangyarihan ay agad niyang patayin si Chu Ziyu. Sabay niyakap ni Baizi si Landai na kanya itong pinapatigil sa pag-iyak at huwag na din itong mag-alala sa kanya basta isipin lang niya na kinakailangan niyang mapatay si Chu Ziyu sa lalong madaling panahon matapos masira ang nakasil sa kanila. Iyon lang raw ang paraan upang makaligtas sila sa kamay nitong demonyo na si Chu Ziyu. Samantalang itong si Chu Ziyu na nanunood sa dalawa ay natatawa na lang na kanya silang tinanong na kung bakit raw ba sila naging balisa kung ano ang kanilang dapat na gawin. Dagdag pa ni Chu Ziyu sa kanilang dalawa na ang kanila raw mga sinabi ngayon ay walang kabuluhan,
At tama din ba ang kanyang hinala na ito na ang limitasyon ng kanilang lakas matapos nilang likhain ang ganito ka-alternate na dimensyon? Dahil sa sinabi ni Chu Ziyu ay sinigawan siya ni Baizi sa sobrang inis dahil huwag raw siyang magmalaki sa kanyang sarili. Sa tingin raw ba ni Chu Ziyu na madali lang niya silang dalawa na malalamon, siya raw ay nananaginip, sa taglay raw na lakas ngayon ni Chu Ziyu ay maging ang kanyang isang sapatos ay hindi niya kayang bitbitin. Pero tinawanan lang naman sila ni Chu Ziyu, na kanyang sinaad sa dalawa na kung ganoon raw ay wala siyang pakialam doon basta sa ngayon ay kanyang ipapakita kung ano ang kaya niyang gawin sa kanilang dalawa. Pero nagulat si Baizi maging si Landai dahil ang pulang aura na galing sa godly seed ni Chu Ziyu ay kumalat sa kanilang buong paligid at ito ay papunta sa kinatatayuan ni Landai. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga na pumulupot ang pulang aura ni Chu Ziyu sa buong katawan ni Landai at wala na lang itong nagawa kung hindi banggitin ang pangalan ni Baizi. Si Baizi na pinapanood si Landai ay masyado itong nag-alala dahil nakita niya ang kanyang kasintahan na hindi na makagalaw dulot ng higpit ng pagkatali sa kanya ng pulang aura ni Chu Ziyu. Samantalang itong si Chu Ziyu naman ay masyadong natawa dahil anong klaseng trahedya raw ang sinapit nitong dalawang mag-asawa, sambit pa niya kay Baizi na huwag na raw itong mag-alala dahil magiging maayos lang ang kalagayan ng kanyang asawa pagkatapos niya itong gawin. Makikita itong si Landai na hindi na makapagsalita at tuluyan ang binalutan ng pulang aura ni Chu Ziyu ang kanyang buong katawan. Dahil dito ay agad na pumagit na itong si Baizi na nakikiusap kay Chu Ziyu na pakawalan raw niya si Landai. Bagkus siya na lang ang atakehin ni Chu Ziyu sa ganitong paraan, pero natatawa lang naman na tumugon sa kanya si Chu Ziyu na kanila raw pinukaw ang kanyang galit, at umaasa pa ito na kanyang pakakawalan nitong babae. Gagawin raw niya ang lahat upang hindi lang masunod ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay alam na raw ba nila ang lahat na kahit ilang libong taon pa sa hinaharap o sa nakaraan ay hindi nila siya kayang patayin. Sa isip-isip naman nitong si Baizi na ang selyo daw ay malapit ng masira kung mabilis lang niya itong masisira ay mayroon pa siyang pagkakataon upang kanyang maligtas si Landai. Sinabi pa sa kanya ni Chu Ziyu na ang sanhi raw ngayon ay bukas pa ito e-epekto. Dahil naglakas raw sila ng loob na tumawid sa ilog ng panahon ay kapag nakamit na raw niya ang Saint King level ay tiyak na pupunta siya sa kalaliman ng San Sinukob at kanyang hahanapin ang lupain kung saan ang kanilang pinagmulan at kanyang wawasakin ang lahat na nandoon. Habang sumisigaw itong si Landai ay ipinaliwanag naman ni Chu Ziyu kung ano ang kanyang gagawin sa kanya dahil ito raw ay naghihiwa ng mga earthworm na binabaliktad ang mga pulang itlog na para bang nagbubuhos ng langis sa mga bahay ng langgam. Dahil sa mga sinabi ni Chu Ziyu ay nakaramdam ng matinding takot itong si Baizi na lumabas ang pawis sa kanyang mukha na hindi raw siya makapag-concentrate sa kanyang pagwasak sa selyo matapos niyang makita ang kalagayan ngayon ni Landai. Nang nakita ni Chu Ziyu ang ikinilos nitong si Baizi ay masyado itong natawa na kanyang nasabi sa kanyang sarili na masyado raw itong tanga dahil naglakas pa ito ng loob na sumubok na maglaro sa kanya ng mind games, sa ganito raw na larangan ay walang makakatalo sa kanya. Lumipat naman ang eksena sa Thunder God Clan, dito ay napatingala sa kalangitan itong dalawang magsasaka na kanilang natanong kung ano raw ba itong mga nangyari, dahil ramdam daw nila na sa labas ng kanilang mundo ay mayroong masamang nagaganap, samantalang itong matanda naman ay napapatanong sa kanyang apo na kung nagtagumpay raw ba ngayon si Chu Ziyu, habang itong si Lazy naman ay kanyang pinapanalangin na sana magtatagumpay si Chu Ziyu sa kanyang pagtalo sa dalawang quasi-emperor. Maging sa Dragon God Palace ay umabot ang presensya ng aura ni Chu Ziyu, at nasabi na lang nitong Dragon God na nagsisimula na raw na kumilos si Chu Ziyu, sabay agad itong nag-transform sa kanyang dragon form na agad pumasok sa kanyang void portal dahil hindi raw niya kayang tingnan na mayroong mangyari kay Chu Ziyu. Dapat pumunta siya doon upang makumpirma na kung ayos lang ang kalagayan ngayon ni Chu Ziyu. Bumalik naman ang eksena kung nasaan ngayon si Chu Ziyu at ang dalawang quasi-emperor. Dito ay makikita na tuluyan ng binalutan ng pulang aura ni Chu Ziyu ang katawan nitong si Landai. Tanong pa ni Chu Ziyu kay Baizi na masyado raw talaga siyang curious para dito, dahil hindi raw niya sinelyuhan ang kanyang sarili, pero nagawa pa rin niyang mabuhay ng 100,000 taon. Sa katanungan ni Chu Ziyu ay sumagot sa kanya si Baizi na kung sa tingin raw ba ni Chu Ziyu na kanyang sasabihin sa kanya kung ano ang kanyang ginawa upang magawa niyang mabuhay ng 100,000 taon. Sa kabila ng pag-uusap ng dalawa ay hindi pa rin maalis ang isip ni Baizi sa kalagayan ng kanyang asawa. Dahil kakaunting oras na lang daw ang kanyang kailangan upang magawa niyang maligtas si Landai.
At nagsalita sa kanya si Chu Ziyu na kung paano na lang raw kaya na kanyang sasabihin sa kanya kung paano niya nagawang mabuhay ng 200,000 taon at ang kapalit ng kanyang pagsalita ay hahayaan niya silang dalawa na makatakas dito. Hindi naman naniwala si Bai Zi sa ibinigay na alok sa kanya ni Chu Ziyu dahil sa tingin raw ba ni Chu Ziyu na kanyang paniniwalaan ang kanyang mga pinapangako sa kanila. At sino naman daw ang isang tanga na maniwala sa isang matandang Demon Chu na hindi mapagkakatiwalaan? Sa sinabi ni Bai Zi ay napabuntong hininga na lang si Chu Ziyu na kanyang sinaad sa kanya na kalimutan na lang daw niya ang kanyang mga alok kanina, dahil sa totoo lang kahit hindi pa man niya isisiwalat kung ano ang kanyang ginawa ay mahuhulaan pa rin niya kung ano ang kanyang mga ginawa sa pamamagitan ng Sacred Origin Baptism. Sa katunayan ang kanyang tinutukoy ay mayroong kaugnayan sa hindi masisira na materyales sa langit na lagpas pa sa kalangitan. Dagdag pa ni Chu Ziyu kay Bai Zi na sa madaling salita ang mga cultivator na makakamit ang walang hanggang buhay ay dapat sila ay makakarating sa langit na lagpas pa sa kalangitan. Tama raw ba ang kanyang mga hinala? Sinabi din ni Chu Ziyu kay Bai Zi na masyado raw talagang kawili-wili ang langit na lagpas pa sa kalangitan. Ano raw ba kaya ang lugar na iyon kapag kanyang mapuntahan? Makalipas ang ilang minuto ay makikita itong pulang aura na bumabalot kay Landay ay dahan-dahan itong kumikinang. Si Bai Zi na nakakita ay hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang asawa na kanyang binanggit ang pangalan nito, at dito ay tuluyan na nga na nakalabas si Landay sa pulang aura na bumabalot sa kanya at makikita sa kanyang mukha at katawan na wala man lang itong pinsala, dahil dito ay masyadong natuwa itong si Bai Zi dahil maganda raw itong mga nangyari dahil hindi nagkaroon ng pinsala sa kanyang katawan si Landay. Pero nang naglakad na si Landay ay napatigil naman sa kanyang pagsasalita itong si Bai Zi na masyadong nagulat dahil imbis na dumiretso sa kanya ang kanyang asawa ay dumiretso ito kung saan nakatayo si Chu Ziyu. Nang tuluyan ng nakalapit si Landay sa kinatatayuan ni Chu Ziyu ay agad naman itong lumuhad at nagpapasalamat sa ating bida dahil binago raw siya ng kanyang master, pakiusap tanggapin daw ng kanyang master ang kanyang pasasalamat. Si Bai Zi na nakakita sa ginawang kilos ng kanyang asawa ay masyado siyang nagulat na hindi makapaniwala na kanyang tinanong si Landay kung ano raw ba ang ginagawa nito. Ngunit hindi siya pinansin ni Landay bagkus na tuon lang ang pansin nito sa kanyang master na si Chu Ziyu kasama si Miao. Masaya pa na sinaad ni Chu Ziyu sa kanyang bagong babae na simula raw ngayon ay maglilingkod na ito sa kanya. Sabay hinawakan ni Chu Ziyu ang puwet ni Landay. Si Landay naman ay napapikit ang kanyang isang mata sa biglang paghawak ni Chu Ziyu sa kanyang puwet na kanyang pinasangayunan ang sinabi sa kanya ng kanyang master. Si Bai Zi na nanunood sa kanila ay napahawak na lang sa kanyang ulo na hindi makapaniwala dahil paano raw ba ito nangyari sa kanyang asawa, bakit hindi raw bumalik sa kanya ang kanyang asawa upang silang dalawa ay magtulungan. Sa gitna ng pag-iisip ni Bai Zi kung bakit nangyari sa kanya itong ganitong mga kaganapan ay tinawag naman ni Landay ang kanyang pansin na kanya siyang sinabihan na kalimutan na lang daw nilang dalawa ang kanilang nakaraan, at pinapayo din niya sa kanya na bitawan na lang ni Bai Zi ang kanyang matagal na pagkamuhi at tanggapin na lang ang pagbabago sa kamay ng kanyang master. Sa mga binanggit na mga salita ni Landay ay masyadong nagalit si Bai Zi na kanyang sinigawan si Landay kung ano raw ba ang kanyang pinagsasabi. Gusto raw ba niya na pati din siya ay magpasakop kay Chu Ziyu bilang kanyang bagong master? Inis pa na tinanong ni Bai Zi si Chu Ziyu na kung paano raw ba niya binago ang pag-iisip ni Landay, ano raw bang kasamaan na bagay ang kanyang ginawa upang maging ganito ang ugali ni Landay. Dahil dito ay halos pumutok na ang ugat sa mukha ni Bai Zi sa sobrang inis na kanyang pinapangako na simula raw ngayong araw ay kanyang bibigyan si Chu Ziyu ng hindi makatarungan na kamatayan. Sa hindi inaasahan na kilos ni Bai Zi ay natulala na lang si Chu Ziyu dahil ang kayamanan na ibinigay sa kanya ng matandang clan leader ng Thunder God ay tuluyan ng nawasak, sa madaling salita ay tuluyan ng nakalaya si Bai Zi sa pagkasil ng kanyang kapangyarihan. At mas lalong nakaramdam ng takot si Chu Ziyu maging si Miao nang kanilang nakita si Bai Zi na tuluyan ng bumalik ang kanyang buong kapangyarihan at wala itong ibang iniisip kung hindi kanyang mapatay si Chu Ziyu sa kanyang mga kamay. Makikita sa malaking bundok na binabantayan ng Thunder God clan ay umaapaw ang kapangyarihan ni Bai Zi, patunay na ganap ng nakalaya ang dalawang quasi-emperor na nakasil dito. Nang nakita ni Chu Ziyu kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Bai Zi ay napamura na lang siya dahil ibinuhos na raw ng tao na ito ang kanyang buong kapangyarihan para lang mapatay siya at wala na din ito sa kanyang sariling kaisipan. Seryoso pa na sinabi ni Bai Zi kay Chu Ziyu na ngayon raw ay kanyang kakainin ang buong laman ni Chu Ziyu at kanyang iinumin ang kanyang dugo, hindi lang doon dahil kanya din susunugin ang kanyang kaluluwa sa 1,000,000 na beses.
Wala nang ang ibang nagawa si Chu Ziyu kung hindi tumakbo ng napakabilis bitbit si Miao kasama ang kanyang bagong babae upang hindi siya maabutan nitong galit na si Bai Zi. Sambit pa ni Chu Ziyu kay Bai Zi na kung seryoso raw ba talaga ito, kaya lang raw ba siya nagkakaganito para lang sa isang babae. Dagdag pa ni Chu Ziyu sa kanya habang tumatakbo ng mabilis na sa tingin raw niya ay pag-uusapan na lang daw nila itong ganitong bagay kapag huminahon na siya sa kanyang matinding galit. At paano na lang raw kaya na kanya na lang siyang ipakilala sa ibang mga babae na mas garantisado at mas maganda na sexy, tutulungan raw niya siya na makahanap basta pabayaan lang niya siya na makaalis dito. Hindi naman nakinig si Bai Zi sa pakiusap sa kanya ni Chu Ziyu bagkus inatake niya si Chu Ziyu ng kanyang malakas na kapangyarihan. Pakiusap pa ni Bai Zi kay Landay na mag-ingat raw ito sa kanyang gagawin na atake dahil ayaw niya na pati din siya ay madamay sa kanyang pinakawalan na atake para lang mapatay si Chu Ziyu. Nang muntikan ng tinamaan si Chu Ziyu sa atake ni Bai Zi na mayroong antas ng isang quasi-emperor ay lumabas ang kanyang pawis sa mukha na napamura, na kanyang sinaad kay Bai Zi na kung hindi raw ba talaga ito naniniwala sa kanya na kanya siyang ipakilala sa isang magandang babae, maaari raw siyang sumumpa sa makalangit na daw kapag hindi siya makahanap ng isang magandang babae para sa kanya. Dagdag pa ni Chu Ziyu kay Bai Zi na ang kanya raw ipakilala sa kanya na babae ay isang babae na mayroong makinis na mga balat, at isang babaeng tapat na mayroong mahabang mga hita, at lalong-lalo na ito ay maganda at matalino, ayaw raw ba niya doon? Sa kabila ng pakiusap ni Chu Ziyu ay mas lalong nagalit sa kanya itong si Bai Zi na kanyang pinapatahimik si Chu Ziyu dahil masyado raw itong maingay, sabay pinakawalan ni Bai Zi ang kanyang malakas na kapangyarihan dahil kanina pa raw niya sinasabi na ngayong araw ay kanyang wawakasan ang buhay ng isang matandang Demon Chu. Habang abala si Chu Ziyu sa pag-ilag sa mga pinakawalan na atake ni Bai Zi ay tinanong niya si Miao kung pupunta raw ba dito ang Dragon God, sagot naman sa kanya ni Miao na hindi raw niya alam, pero ang kanyang pagkakaalam ay hindi makaakyat ang Dragon God sa tuktok nitong bundok kahit pupunta pa raw siya dito ay maghihintay lang siya sa ibaba nito. Sabi naman ni Chu Ziyu kay Miao na nakakatakot raw ang tao na ito, hindi nila mapipigilan ang kanyang emosyon, nagkamali raw ang kanyang kalkulasyon, hindi raw talaga niya inaasahan na masisira ng napakabilis ang nakaselyo sa kanya. Pero nakaramdam si Chu Ziyu ng inis kay Miao dahil sinabi sa kanya ni Miao na kaya lang naman daw nangyari ang lahat ng ito nang dahil sa kanyang ginawa. Ikaw ba naman aagawan ng asawa, hindi raw ba siya magagalit ng husto? Tugon naman ni Chu Ziyu kay Miao na ang kanya lang namang orihinal na intensyon doon ay kanya siyang pabagalin. Hindi din niya inaakala na ang taong ito ay gagamitin ang kanyang lungkot at galit upang mas palakasin pa ang kanyang kapangyarihan, sabay inutusan ni Chu Ziyu si Miao na pumunta raw ito sa ibaba at kanyang tingnan kung dumating na ba ang Dragon God, at kung wala pa dito ang Dragon God ay kanya na lang gagamitin ang kanyang huling alas upang tapusin ang tao na ito. Dahil sa ibinigay na utos ni Chu Ziyu kay Miao ay agad nag-transform si Miao sa kanyang anyong pusa. Sambit pa ni Miao kay Chu Ziyu na hintayin raw niya dito ang kanyang dadalhin na balita patungkol sa Dragon God. Habang mabilis na tumatakbo si Chu Ziyu upang hindi siya matamaan ng maraming atake ni Bai Zi ay kanyang iniisip na ang lalaki raw na ito ay hindi pa gumagamit ng nakakamatay na atake laban sa kanya. Ano raw ba ang kanyang iniisip sa mga oras na ito? Pero bahagya naman napatigil si Chu Ziyu sa kanyang pagtakbo dahil biglang nagpadala ng mensahe si Lei Xin sa ating bida gamit ang telepathy na kahit ano raw ang mangyari ay huwag bumaba si Chu Ziyu doon sa ibaba ng bundok. Dahil kahit tuluyan ng nasira ang nakasilki Bai Zi ay mayroon pa rin kapangyarihan na maaring pigilan ang kanyang lakas. Kung tuluyan raw siyang makapunta sa ibaba ng bundok ay ang lakas ni Bai Zi ay tataas ng 10 beses. Dahil sa paliwanag ni Lei Xin ay dito naiintindihan na ni Chu Ziyu ang lahat. At wala na nga siyang nagawa kung hindi tumigil sa kanyang pagtakbo, bagkus kanya na lang haharapin si Bai Zi gamit ang kanyang sariling lakas. Sa biglaan na paghinto ni Chu Ziyu sa pagtakbo ay nagtataka si Bai Zi na kanyang tinanong si Chu Ziyu na bakit hindi ito tumakbo papunta doon sa ibaba ng bundok upang makatakas sa kanya. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na kapag tuluyan raw siyang bumaba dito sa bundok ay tiyak ang kanyang kamatayan kapag nananatili pa siya dito sa Taiji Ancient Star. Maaring mayroon pang maliit na pagkakataon upang kanyang matalo itong lalaki na ito. Bigla naman nagbigay ng ulat si Miao kay Chu Ziyu at ito ay mayroong masamang balita dahil ang Dragon God ay hindi pa dumating sa ibaba ng bundok. Seryoso lang naman na nagtanong si Chu Ziyu kay Miao na kung ayaw raw ba ng Dragon God na tulungan siya dito o sadyang hindi lang talaga pwede. Ayon naman ni Miao na baka hindi lang talaga siya pwede na makapunta dito, dahil alam raw niya ang pag-uugali ng Dragon God. Dahil kahit siya ay medyo bastos,
ay talagang hindi siya sumisira sa kanyang mga binitawan na salita. Dahil sa nalaman ni Chu Ziyu ay masyadong nagtataka ang ating bida na kanyang tinanong si Miao na bakit hindi siya pwede na makapunta dito, marahil ba mayroong isang nilalang na pumipigil sa kanya para makapunta dito, at dito mayroong pumasok sa isip ni Chu Ziyu upang makaramdam siya ng matinding pagkabahala, na kanyang nasabi sa kanyang sarili na dito raw ba sa Taiji Ancient Star ay mayroong isang nilalang na maaring makapigil sa Dragon God at yun ay walang iba kung hindi si Tian Nu.